Kinailangang basagin ang salamin ng sasakyang sumalpok sa mga concrete barrier ng EDSA busway matapos makitang hindi gumagalaw ang driver nito. Nakatutok si Oscar Oida. Ilang saglit na umano ang nakalilipas mula nang sumalpok ang SUV na ito sa concrete barriers ng EDSA busway sa bandang White Plains sa Quezon City. Pero ang driver hindi pa rin daw lumalabas kahit nilapitan siya ng mga otoridad. Pasado alas 8 ng umaga nang mangyari ang insidente. At kung pagbabasihan ang CCTV ng MMDA, makikita natin na medyo may tulin ang takbo ng sasakyan. Nang silipin ang loob ng SUV, hindi na gumagalaw ang driver. Kaya nagpasya na ang mga rumisponde na basagin na ang salamin ng sasakyan. Dapat agaran ang action natin because a minute or a second really counts. So nung nakita nila siguro na hindi masyado gumagalaw ang driver, they were forced to do the action of breaking the glass of the vehicle. Agad sinugod sa ospital ang biktima na kalaunay napag-alamang isang foreign national. Ang posibleng umano nangyari. Based on reports that we have gathered, ito daw po ay nalito at nagkamali na pumasok siya dito sa ating EDSA busway. Apparently, pagpasok niya dito sa may White Plains, northbound towards Santolan, medyo nalito po siya at nagulat na bakit merong barrier. So, nakakabig niya ang kanyang sasakyan. That's the reason why he rammed our ating mga barriers po. Mahigit isang oras ding naging sanhi ng pagbagal ng daloy ng trapiko sa lugar ang sumalpok na SUV. Hanggang may alis ito mag-aalas 10 ng umaga. Naharap sa reklamo ang driver na sinusuri kanina sa ospital. Sinisika pa namin makuhanan siya ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Maki-update na tayo sa lagay ng panahon kasama ang weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center, si Amor La Rosa. Mor. Salamat Sir Emil. Mga kapuso, may bagong low pressure area ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa bandang silangan po yan ng extreme northern Luzon, pero sa ngayon po sabi naman ng Pag-asa, mababa po yung tsansa nito na maging bagyo o pumasok dito sa loob ng ating PAR. Wala rin po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa dahil nga napakalayo po niyan dito sa Pilipinas. Dito naman sa loob ng Philippine Area of Responsibility, mapapansin po ninyo yung mga makakapal na kumpul po ng ulap dito. Sa silangan din po yan ng Luzon at yung mga kumpul ng ulap na yan, posible pong maging low pressure area at may chance rin na maging bagyo. Kung titingnan naman natin yung wind forecast map ng Metro Weather, early next week po may isa pang sama ng panahon dito po yan sa Pacific Ocean na lalapit at posible po yan pumasok nga dito po yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Base po sa ipinapakita ritong sirkulasyon, ayan po ay maaaring bagyo na kapag pumasok dito sa ating boundary. Mga kapuso, pwede pa pong magbago yan kaya patuloy po nating imomonitor sa mga susunod na araw. Samantala, yung dating bagyong Enteng o yung bagyong Yagi sa international name, matapos pong lumabas sa Philippine Area of Responsibility, lalo pa po itong lumakas at isa na po yan, super typhoon. Umaabot pa rin yung bahagi ng kaulapan yan sa ilang bahagi po ng ating bansa, lalong-lalo na dito sa may extreme northern Luzon, kasabay po nito yung patuloy nitong paghatak sa southwest monsoon o yung hanging habagat. Base nga sa datos ng Metro Weather, may chance pa rin po ng ulan bukas sa western sections ng Luzon. So kasama po dyan ang Ilocos Provinces, ganoon din po ang Pangasinan, Zambales, Bataan at ilang bahagi po ng Mindoro Provinces. Inaasahan po natin may mga malalakas sa pag-ulan pa rin at pagsapit po ng hapon, mas malawakan na po yung mga pag-ulan. Kasama na rin dito yung Cagayan Valley, Cordillera, pati na rin po yung iba pang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, ganoon din po dito sa iba pang bahagi ng Mimaropa. Bahagya naman po mababawasan yung mga pag-ulan, dito po yan sa ilang bahagi ng Bicol Region. So nakikita po ninyo yung mga nagkukulay pula at kulay orange dito po sa ating legend. Ibig sabihin po niyan ay mga malalakas na mga pag-ulan. Kaya posible pa rin po itong magdulot ng mga pagbaha o kaya naman ay landslide. Kaya mag-ingat at maging alerto pa rin. Sa Visayas at Mindanao naman, maaliwalas at halos wala pong ulan sa umaga. Pero pagsapit po ng hapon, may mga kalat-kalat na pag-ulan na po. Dito po yan sa May Aklan, Antique, Negros Island, Cebu, pati na rin po dito sa ilang bahagi ng Mindanao. Inaasahan din po natin yan kung saan meron po dito mga lugar na
makakaranas ng mga malalakas na ulan dahil po ito sa localized thunderstorms na madalas nga pong maranasan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At para naman sa Metro Manila, posible pa rin po yung mga pag-ulan pero bahagya na pong mababawasan at maaaring hindi na po kasing tindi nitong mga nakalipas na araw. Pero kahit po mababawasan, meron pa rin mga pag-ulan. Kaya dapat po magdala pa rin ng payong at syempre po mag-monitor po tayo ng updates. At para naman sa mga mangingisda o yung may mga maliliit na sasakyang pandagat, maalon at delikado pa rin pong pumalaot. Dito po yan sa western seaboards ng Luzon. Kasama po yan dito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, down to Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Good evening mga kapuso! Isa na namang patunay na world-class talaga ang mga kapuso. Dahil officially signed na ang distributorship contract sa pagitan ng Columbia Pictures at GMA Pictures. Makichika kay Nelson Canlas. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumagda ng distributorship contract ang GMA Pictures at ang Columbia Pictures para pagtulungan ang release ng dalawang pinakamalalaking pelikula ng Kapuso Network. Ang Metro Manila Film Festival 2024 entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na Green Bones. At ang horror film na hango sa mga kwento ng Kapuso Mo Jessica Soho na Gabi ng Lagim, ang KMJS Gabi ng Lagim The Movie na nakatakdang ipalabas sa 2025. Pumirma para sa GMA Pictures sina GMA Network Senior Vice President for Programming, Talent Management, Worldwide and Support Group and President of GMA Films, Attorney Annette Gozon Valdez. At GMA Pictures Executive Vice President and GMA Public Affairs First Vice President, Nessa Valdelion. Para naman sa Columbia Pictures, kasama sina Managing Director Christopher C. at Manager for Sales and Operations Andra de Erquiaga Manas. We've been hearing a lot of good things about them and they're such a big company also. Napaka-importante rin kasi nitong dalawang pelikula natin, ang Green Bones at saka ang KMJS, Gabi ng Lagim. So we really want to have all the recipes for success for these two movies and we feel and believe that Columbia will be a good partner for this movie. We're very excited. Everyone at Columbia Pictures is thrilled to be doing this partnership with GMA Films. Columbia's always been committed to the theatrical experience, so you know we're really anticipating distributing Green Bones. Dumating din sa contract signing ang mga bida ng Green Bones na sina Dennis Trillo at Ruru Madrid. Green Bones. Everybody's asking, what are Green Bones? Kasi yes. Kasi 'di ba tayong mga Pilipino mahilig tayo sa mga parang mga pamahiin o mga paniniwala, 'di ba? Ang Green Bones, sinasabi po ng mga nakatatanda po sa atin, pagka daw po kinremate ang isang tao at may nakitang berdeng buto, ang ibig sabihin po nun ay naging mabuti siyang tao nung siya'y nabubuhay pa. So basically, dun po iikot yung storya. Hindi raw simple ang mga karakter na kanilang gagampanan. Napakaganda nito dahil mga hindi pangkaraniwang characters yung gagampanan namin dito. Medyo dark yung mga characters namin dito. Although yung kwento nito talagang kapupulutan ng maraming aral, mag-inspire sa lahat na maging mabuting tao at magkaroon ng positive outlook sa buhay nila. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. May tila hulog ng langit na namataan sa ilang bahagi ng Luzon. Isang bola ng apoy na ayon sa Pag-asa ay isang napadaang asteroid. Nakatutok si Joseph Moro. Sa gitna ng dilim, biglang nagliwanag ang kalangitan sa Barangay Tansa sa Tuguegarao City. Ilang minuto bago mag-alauna ng madaling araw kanina. Nice! Spotted din ang nakamamanghang tanawin sa Carig Sur sa kaparehong lungsod, pati na sa bayan ng Santa Ana at himpapawid ng Ballesteros sa Cagayan. Ang animoy bolang apoy na yan na bumaba mula sa kalangitan kinumpirma ng Pag-asa bilang asteroid na tinatawag na 2024 R-W1. Ilang oras lamang daw ang pagitan mula nang ma-detect ang asteroid at mismong pagpasok nito sa ating atmosphere.
Masyado kasing malapit ang naging period nung discovery at saka yung point of entry sa Earth. Yung po talagang tunay na nakita nila, ito po ay tunay na pumasok sa atmosphere. Ito po ang tinatawag nating asteroid. Sabi pa ng Pag-asa, aabot sa 1 metro ang laki ng nasabing asteroid. Bagamat kita ang pagbagsak sa mga nakuhang video, mababa raw ang tsansa na tuluyan itong bumagsak sa lupa. Ang karakteristik po nito ay explosion din in the high atmosphere. Ibig po sabihin, ang isa pong ganyang asteroid ay sa taas lamang po yan, ay dahil pumapasok po sa atmosphere natin, ay nasusunog na. And so kapag po sa sobrang fusion, ay bigla po itong sasabog. Karamihan po dito ay halos hindi na po bumabagsak dito sa ating sa kalupaan sapagkat doon pa lang po nadudurog na, especially po pag ganyang maliit. Ito pa lamang ang ika-9 na beses sa kasaysayan na nadiskubre ang isang asteroid bago ito tuluyang pumasok sa atmosphere ng ating mundo. Para sa mga gusto rin makasaksi ng ganitong pambihirang pagkakataon, may kasunod pa kaya yan? Definitely meron sapagkat we have billions of pieces ng tinatawag natin mga asteroid around in between Mars at saka ng Jupiter. Talagang minsan ay bibisita sa planet Earth ang mga iyan. Kaya lamang po siyempre, ang tanong po doon ay kailan. So yan po ang talagang pinagkutunan ng pansin ng ating mga astronomer. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Bagamat may iniindang spine injury, relieved na raw si world number 3 at Olympian pole vaulter EJ Obiena ngayong makakapagpahinga siya habang nagpapagaling. Ibinahagi rin ni EJ ang ilan sa kanyang plano nang bumisita siya sa Kapuso Network. Nakatutok si Darlene Kai. Puno ng pagpapasalamat sa Filipino Olympian and pole vaulter EJ Obiena sa mainit na pagtanggap at suporta sa kanya ng kanyang mga fans. To everyone, maraming salamat po for supporting me in Olympics. Bumisita siya sa GMA Integrated News kanina at game na nakiselfie. Matatanda ang maagang natapos ang 2024 season ni Obiena dahil sa kanyang spine injury. Pero sabi ni EJ, sa totoo lang ay relieved daw siya. There was a sense of relief, if I'm being honest. Like, okay, I get to heal myself, get to do what's necessary for my body. Dahil din sa kanyang spine injury, hindi na matutuloy ang Philippine International Pole Vault Challenge na magaganap dapat sa September 20. But it didn't really subside and it was worse in Celeste, lumala, like the spasming. There's no point in me pushing if I can't perform at the level that I need to be. Yeah, that's how my coach described it. Sa halip, magkakaroon siya ng meet and greet sa September 15 kung saan iso-showcase daw ang pole vault at magkakaroon ng panel discussion kasama ang iba pang world-class athletes. Pero bukod dyan, magre-recover at magpapahinga raw si EJ. Sasailalim siya sa ilang linggong therapy para sa kanyang injury. Darating din daw sa bansa ang kanyang girlfriend na si Caroline. Pareho raw silang excited na maglibot sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. We're probably gonna drive somewhere. I'm not gonna disclose the place at this time. But yeah, we're gonna go around. She studies environmental sciences, and so I know that she wants to visit some stuff, and hopefully I'll have time to be with her while she does that. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.